daw pong DPWH ay bukas sa pagkakaroon ng independent party na mag-iimbestiga sa issue po ng flood control project. So ito, pakinggan po natin. Magandang gabi, Rosalie. Ilang flood control projects ba ang nakumpleto ng pamahalaan at ilan doon o ilan doon sa mga projects na yan talagang napakinabangan? June, inihayag ni DPWH o Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoa na kulang 10,000 flood control Ma'am Mayra Bayodang, mega love shoutout po ha. Thank you po ha. projects ang nakumpleto ng pamahalaan mula taong 2022 hanggang 2025. Inihayag yan ng kalihim sa kauna-unahang briefing ng kagawaran sa House Committee on Public Accounts. At ang ulat kaugnay ng mga flood control projects na ito nakatakdang isumite ng kagawaran sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim. For the flood control program, in accordance with Tsaka tandaan nyo mga kababayan, hindi lang pwede na ang DPWH ang mag-iimbestiga sa sarili po nila. Dapat mayroon pang iba na independent party mga kababayan na pwedeng mag-imbestiga dito po sa DPWH about po sa issue ng flood control project. Kasi hindi po pwede yung ikaw yung iniimbestigahan pero ikaw yung mag-iimbestiga sa sarili mo. Parang napakapangit naman tingnan nun. Di ba mga kababayan? Kaya much better, meron pong independent party na mag-iimbestiga pa dito sa DPWH. Kasi mga kababayan, pwede po nilang i-manipulate yan kung sila lang din ang mag-iimbestiga sa kanila pong sarili, di umano. directive of the President in his own speech. We will soon be submitting actually the list of projects. The list of projects which will involve 9,856 completed projects from Diba? July of 2022 to May of 2025. This is going to be the first list that we are going to submit to the President. Hihilingin naman ng House Committee on Public Accounts na mabigyan din ito ng kopya ng Ang dami ng mga flood control project mga kababayan. Kaya hindi natin may iwasan ang tanong ng mga kababayan Pilipino po natin. Nasaan yung ganyang karami ng mga flood control project na yan? Although nasa probinsya yung iba mga kababayan, pero ang tanong, nasaan yung mga flood control project na nasa kamay nilaan? Bakit binabaha ang mga kamay nilaan? So hindi po natin may iwasan na ganyan ang sabihin ng mga kababayang Pilipino po natin dahil hindi po talaga nila naramdaman yung mga flood control project mga kababayan diyan po sa kamay nilaan dahil nakita nyo naman kung gaano kataas yung mga pagbaha po dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. report. Bukas naman ang kalihim sa pagkakaroon ng independent party para sa pagrepaso sa lahat ng flood control projects. Ano yung sabi dito? Dapat kunin ni PBBM si Mayor Magalong na lead investigator sa flood control project. Ayoko na lang mag-talk. Maybe we can just propose for a third-party evaluation. Not from the government, but from a reputable private sector or an NGO who can really make a third-party evaluation of all these projects, of all these flood control projects. Would you agree to that, Mr. Secretary? Thank you. Absolutely, Your Honor. I think even with the list that you are going to submit to the President, I think the intention here is to make it public. Tama. Open din ng DPWH Secretary sa panawagang mag-leave of absence muna ito habang nagsasagawa ng investigasyon kasunod ng apela ni Bacolod City Representative Albi Benitez. Pero nilinaw ng House Committee on Public Accounts, hindi nito hinihiling na mag-leave muna ang kalihim. I don't think the committee is asking you to take a leave. Mr. Secretary, very important for the government to be able to work together to address the roots of the problem relating to flood control, to the problem of flooding, and unless and until there is something that would show, that would warrant to ask a person to take a leave of absence, then that is the only time that we will support it, but we have not seen it today.
Samantala, ayon sa ilang kongresista, malaki ang ambag sa pagbaha ng walang disiplinang pagtatapon ng basura sa waterways at drainage system sa Metro Manila. Gayun din ang suliranin sa Laguna Lake. Tama. Yung mga waterways po ay papunta po ng Laguna Lake. Ang mga cities along the Laguna Lake ay baha po. Sinasabi po ng mga kasama natin dito yung binaha. That means past tense na po yan. Nawala na po yung baha sa inyo. Sa City of Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, part ng Muntinlupa, Santa Cruz, as far as Santa Cruz, hindi po kami past tense. Present tense po kami. Baha po kami ngayon. Hanggang bewang po ang baha sa amin. And the sad part is, hindi lang po ito present tense. Future tense din po ito dahil babagyo pa, madadagdagan pa po ang tubig, basura sa Laguna Lake. Ipinuto Tama. naman ni DPWH Secretary Bonoan, malaking hamon ang siltation o pagdami ng mga deposito ng lupa sa mga ilog sa pagbaha sa maraming komunidad sa bansa. The biggest challenge that we're facing right now is actually the riverbeds along all the rivers in this country is now very shallow. No matter how much structural interventions you do, if you do not address siltation, it will just backflow. And these are the causes of the main flooding in many areas of the country now. June, Alam nyo, ang problema lang kasi mga kababayan dito, dapat kasi yung mga korap dyan sa DPWH, dapat tinatanggal na po talaga. In the same time mga kababayan, dapat yung mga pondo na napapapunta sa mga kongresista, sa mga senator, na inilalaan or naiilaan sa mga flood control project, dapat inililipat na lang nila sa DPWH para nagagampanan ng DPWH ng mas maayos yung kanilang mandato at trabaho. Ano po kasi biruin nyo mga kababayan dapat ang pinakaunang ginagawa dito nagkakaroon ng balahasahan dito po mga kababayan sa sa DPWH. Dapat lahat na mga korap dyan tinatanggal na po para nang sa ganon hindi naman napupunta kung saan-saan ang pera ng mga kababayang Pilipino po natin. In the same time, dapat yung mga pork barrel dyan mga kababayan, ng mga senator at mga kongresista, dapat yan ay idinediretso na dito po sa DPWH para na sa ganon, yung trabaho ng DPWH na ipagpatuloy yung mga flood control project at mapaglaanan ng mas malaking pondo at mailagay talaga mga kababayan sa mga flood control at hindi nakukurap, dapat talaga mga kababayan nasa sa DPWH yan. Kaso nga lang ang problema, dahil nga nakikialam yung ibang mga kongresista, in the same time walang nangyayari na balahasahan dyan po sa DPWH, talaga magpapatuloy pa rin mga kababayan yung mga ganyang klase ng corruption. Kaya nga dapat mga kababayan sa totoo lang, balahasahin muna itong DPWH at tutukan muna yung mga kababayan yung mga pork barrel ng mga senator at mga kongresista para na sa ganon hindi nasasayang ang pera ng mga kababayang Pilipino po natin. minado naman si DPWH Secretary Bonoan na pagdating sa locally funded projects ay walang kakayahan ang DPWH na gawin ang master plan para sa mahigit Tama. 400 principal projects at 1,281 tributary projects, kaya umaasa sila sa rekomendasyon ng kanilang district offices, gayon din ng House members. Hanggang ngayon, napapatuloy pa rin ang pagdinig ng House Committee on Public Accounts kaugnay ng flood control projects ng DPWH at iba pang infrastructure projects ng Kagawaran. Balik sa iyo, June. Rosalie, yung bang pagdinig na yan sa Kamara ay makatutulong para mapanagot yung mga opisyales na talagang dapat managot dyan sa pagbaha na yan na naranasan hanggang ngayon ng mga mamamayan? Tama ka dyan, June, dahil bukod dito sa status or estado kalagayan ng mga flood control projects ay aalamin din ng House Committee on Public Accounts yung mga sinasabing ghost projects, bloated projects, yung mga proyekto kung saan Kasi parang yung makukuha ata dyan mga kababayan ng mga ebidensya, yan po ata yung isusumiti sa presidente. binabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA na may mga nananamantala na mga opisyal ng pamahalaan o ginagamit yung mga proyekto ng pamahalaan. Ay, shoutout kay Ma'am Chay Chira, tsaka kay RR Walk, Cereza Force. Shoutout kina Kuya Tommy, may galab shoutout po ha. Para nakawan ang pondo ng bayan. Kaya naniniwala tayo na isa rin yan sa layunin na ginagawang briefing ngayon ng DPWH sa House Committee on Public Accounts at sa mga susunod na araw ay maging legislative inquiry na o investigasyon na ng komite kaugnay nitong mga sinasabing katiwalian sa mga infrastructure projects ng pamahalaan kabilang na ang flood control projects. Maraming salamat, Rosalie Gaz. So yan, maliwanag mga kababayan ha.
Biruin nyo, lahat ng mga kababayang Pilipino po natin, talagang nakatutok din dito sa issue ng flood control project. Kasi matagal na po itong pinananawagan na magkaroon ng investigasyon at malaman kung nasa saan po talaga ang problema, kung bakit binabaha pa rin yung mga kababayang Pilipino po natin, especially sa Kamaynilaan. So ngayon, sa ginagawa pong investigasyon ng Kamara at possible na gagawing investigasyon ng Senado, malalaman natin kung sino talaga yung mga nasa likod, mga kababayan, na kumikickback ng malaki dyan po sa mga flood control na yan. Kung bakit kahit pinaglalaanan ng malalaking pondo, hindi pa rin po naiisaayo. So ngayon malalaman ng taong bayan kung sino talaga yung pinagkapirahan lamang at ginawang palabigasan yung mga flood control project na yan, mga kababayan. So antabayanan po natin yung mga susunod pa mga hearing, especially dyan sa Kamara at dyan po, mga kababayan, sa Senado about po sa isyong ito. At siguro yung iba dyan, talagang dapat imbestigahan din yung mga nasa sa kamarang iba na talagang nangungontrata at may ugnayan sa mga kontraktor na nakinabang naman dito po sa mga flood control project na ito. Kasi unfair nga naman kung DPWH lang yung may imbestigahan po dito. Dapat pati yung mga nakinabang dyan, maimbestigahan din po, mga kababayan. Ano po? Anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po, mga kababayan, sa issue ng flood control project pong yan, na kung saan nagsisimula na po yung matinding investigasyon patungkol po dyan. At